So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam naman po natin, no, na tuwan-tuwa po yung mga bobong mga DDS. Kasi tinan ninyo para po kasi sa kanila, yung pag-file nga po ni Kaufman, yung lawyer nila sa ICC, no? Para po sa mga bobong mga DDS mga kababayan, no, yung pag-file nga po ni Kaufman na petition for interim para sa kanila, lalayan na po si Digong. Di ba? Isisipin nyo tanga-tanga no? Parang ganito yan no? Parang nag-iipon ka pa lang na bumuli ng iPhone. Tuwang-tuwa ka na kasi may iPhone ka na. Ganyan po logic ng mga bobong mga DDS. O, di ba? Tangina talagang bobobo nyo talaga. No? So ngayon, meron binabanggit dito si Trillanes. So sabi dito ni Trillanes, no, paasa lang. Trillanes, Duterte lawyer just earning 150 million ICC release not happening. Yan Well, mga kababayan, syempre, alam naman po natin no, na itong si Kaufman, sumusweldo po ng 150 million pesos. So mga magkano yon? Mga 2.8 million dollars, no? Parang ganyan. 2.7 million dollars, no? Yung 150 million pesos, di ba? So, syempre, mga kababayan, kung ikaw ba naman sumasweldo ka ng 150 million pesos, hindi ka ba magtatrabaho? Di ba? Oh, thank you po, Lenben. Maraming salamat. So, tinan nyo ito. So, sabi dito, no, ni Trillanes, no? Alam niyo si Trillanes, malakas mga asarto, no? Former President Rodrigo Duterte is unlikely to get an interim release for the International Criminal Court, according to former Senator Antonio Trillanes. Okay. Trillanes claimed that Duterte high-priced lawyer is just trying to earn his multi-million payback and giving false hopes to the former leader loyalist. O, di ba? So ngayon, in Tagalog mga kababayan, ang sabi daw po ni Trillanes, so, ginagawa lang daw po yung trabaho ni Kaufman para sa kanyang paycheck na 150 million pesos per month. Siyempre, kung ba naman babayaran ka ng 150 million pesos, hindi ka magtatrabaho, baka sipain ka. Diba? Okay. Kaufman declaration is testing the waters to show he's doing something at paasahin ang mga DD shit. Sarap ng trabaho niya, no? 150 million kaagad, ganun-ganun lang, no? So, sabi dito, the defense team of Duterte merely requested the ICC pre-trial chamber for an interim release. It doesn't mean na mag-grant na agad yun. He said in a social media post. Actually, mga kababayan, no? Tingnan ninyo. Nakita ko bigla, Merong post itong nag-post itong si Jason sa na sabi ko sa inyo may mangyayaring maganda. Ngayon, syempre, yung mga DDS, tanga. Di ba? Alam naman po ni Jason alam ko naman si Jason may utak naman yan No? Alam po ni Jason na malayo pa sa katotohanan na mabibigyan po ng interim release itong si Digong. Yun nga lang, pinapaasa lang po talaga ng mga bobong mga DDS, no? Yung mga bobong mga kapwa nilang bobong mga DDS din. Ayan lang naman po talagang kailangan nila i-sustain yung kulto nila. Para po mapanatili po yung kanilang political capital. Tingnan niyo Ito napakasimpleng bagay lang nito. Simpleng bagay na kung intindihin po natin, napakadaling intindihin. Ang nangyari, nag-file ng interim release si Kaufman. Nag-file pa lang. Pero, ang paniniwala ng mga DDS, lalaya na. Bobo no? Bobo po kasi sila. Parang itong mga kababayan. Isang example na rin po dito, yung nangyari nga po nung nakarang araw. Di ba nagkaroon ng botohan? Yung 18-5. Di ba na, kung ibabalik ba, yung impeachment, yung article of impeachment sa House. Okay. So, nung nagbotohan, tuwan-tuwan na naman yung mga DDS kasi nga daw po, dismiss na daw po yung impeachment trial. Sarado na raw po impeachment trial. Yun palang bobo ulit.
Bobo talaga mga kababayan. Simple lang po yun. Hindi pa nila maintindihan. Oh. Yung summons, di nga nila alam yung summons eh. Parang nga sa mga DDS, yung summons, ano ba? Ano yung summons para sa kanila? Ano lang? Formality. Ano summons formality? Saan ka nakakita nun? Oh. So ngayon, mga ka-streetwise, no? Continue natin, sabi dito. Naghahanap buhay lang yun. 150 million pesos per month na abogado niya na nagpapaasa sa mga fanatics niya. Kalma lang at malabo pa mangyari yan, sabi nga po ni Trillanes. The legal team of Duterte has asked the ICC to allow his interim release to another country, citing his advanced age and the promise not to flee or commit more crimes. Actually, mga kababayan, na nakakapagtaka dito, hindi pa nag-grant yung interim release, pero bakit may bansa na pang gusto ko kay Digong? Di ba? So, medyo medyo nakagulat lang yun ha. So, wait lang ha. Continue natin, sige. Sabi pa dito. Duterte was arrested by the Marcos administration and then flown in the Hague. No? So, 80 years old, blah, 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 whatsoever. So, ito nga po yung post nga po ni Trillanes. Saan na ba yan? Ito. So, sabi ni Trillanes, post niya to sa Facebook niya, no? The defense team of Duterte merely requested the ICC pre-trial chamber for an interim release. It doesn't mean na mag-grant na agad yun. O, di ba? Pero sa mga DDS po talaga, bobo po talaga kayo, no? Naghahanap buhay lang yung 150 million peso per month na abogado niya at nagpapaasa sa mga fanatics niya. Kalma lang, malabo pa mangyari yan. And then may pahabol pa si Trillanes dito. Fake news din po ang report na hindi i-oppose ng Office of the Prosecutor ang request for interim release. So, para mas maganda mga kababayan, panoorin natin yung video. Para lang maliwanag doon. So, may video dito si Trillanes eh. Ito, panoorin nyo to. Ito. Ito yung request nila, parang motion lang yan ng defense. Opo. Kakafile lang nila ng motion at hindi ibig sabihin nun ay agaran magagrant yan. Nakailang motion na yung abogado nila na yan, wala naman hong nagagrant. Sabi ko nga, naghahanap buhay lang yan para masulit na yung milyon-milyon na legal fees niya. At itutuwirin ko lang, fake news naman yung... Teka lang ha, tita nyo, di ba? Si Trillanes parang salita, no? Kung ako, didis talaga ako, maasar talaga ako eh. So, tinanin nyo o nga naman pala. Sa dami po ng mga hiniling, no? Sa dami nga po ng resolution na final nga po ni Kaufman, wala po na-grant. O nga pala, wala pala. So, naalala nyo yung isang beses, no, na ang gusto ni Kaufman yung about sa passport ng mga biktima, yung mga nabiktima po ng tukhang. Di ba yung mga naulila? Ang gusto po ni Kaufman, may passport. No? Yun po, hindi po nag-grant yun. Kasi syempre, hindi naman po si lahat ng tao may passport. Hindi naman po lahat ng Pilipino may passport. Di ba? Actually, hindi nag-grant yun. Sabi ng ICC, okay na yung ID. Di ba? Tapos, mga kababayan, yung hiniling po ni Kaufman, napalitan po yung dalawang judge na umahawak po kay Digong. Hindi rin po nag-grant yun. Hindi rin. So, ang point natin dito, sa dinami-dami po ng mga hiniling po ni Kaufman, wala po nag-grant ng ICC. So, isa din po itong paghingi nga po ng interim release, isa lang din po ito sa maraming na-request po ni Kaufman. Basic. Hindi ang Alin Mariano, no? Basic, no? Ang daling intindihin. Pero sa mga DDS, hindi po nila maintindihan yan. Kaya nga wala na ako respeto sa mga hayop na yan eh. Wala na ako respeto sa mga yan. Ang bobobo mga streetwise. Ang bobobo po nila.
Ano ba dito? O nga pala, no? Sa dami ng ni-request, lahat talo. Tapos binabayaran mo ng 150 million pesos. Alam niyo ang tawag po doon, pagiging desperado na po tawag doon. Ganun po nangyari po dito kay Digong. Nagbabayad sila ng malaki, lagi naman talo, patuloy pa rin sila lang nagbabayad. So sobrang desperado na po talaga nun. Sabihin nun ay agaran magagrant yan. Nakailang motion na yung abogado nila na yan, wala naman hong nagagrant. Sabi ko nga, naghahanap buhay lang yan para masulit na yung milyon-milyon na legal fees niya. At itutuwirin ko lang, fake news naman yung inilabas na report na hindi mag-o-oppose yung Office of the Prosecutor. Ano yan? Ayan, mali yun. Kaya nga, itong kung meron din kasing ibang nagkakalat nung impormasyon na yon, mali yung report. Hindi pwedeng hindi i-oppose siya ng prosecution. At pero kasi kaka-file lang kaya hindi pa nag-react. Ayun na, so malinaw Sabi ni Trillanes yan wait lang Okay. So ngayon mga babayan, may cellphone ko, sorry. Nalaglag. So ngayon mga streetwise, paasa ang abogado ni Diggs. Okay, so ngayon, tingnan nyo to. Continue natin to. Sabi dito. Yan. So actually mga kababayan, ito po yung ito po yung buti nila nakakuha tayo ng buong copy ng petition nga po ni Kaufman. Ito yun So pre-trial chamber. So ito yan with confidential annexes. Ito yun Source defense of Mr. Rodrigo Roa Duterte. Nakakuha tayo ng isang buo. Actually mga kababayan, meron niyang meron niyang 5 kondisyon itong si Kaufman. So, yung unang kondisyon niya dito, Mr. Duterte will not abscond. Di ba? The risk of flight cannot be based on the hypothetical because the hypothetical possibility by its very nature can never be entirely ruled out. Simply showing the possibility of Mr. Duterte's ability to abscond is insufficient. Rather, there must be concrete circumstances demonstrating that the risk flight is particularly likely. So, ngayon, ang sinasabi nga po dito ni Kaufman, actually 5 yan na si Digong daw po, hindi daw po flight risk. Diba? So, abscond, no? Okay. Yan. So, ibig sabihin nito mga kababayan, si Digong daw po, kapag nabigyan daw po ng interim, hindi daw po magtatago. Sabi ni Kaufman yon. Oo nga naman. Mayroon naman talaga magtago si Digong kasi matanda na yan Diba? Hindi na nga makatakbo yung matanda yung tatago pa. Oo naman, di ba? So yung pangalawa, Mr. Duterte will not imperil proceedings if released. Okay. So, marami to, Ito yung mga dahilan nga po ni Digong. So ngayon, ang point dito mga kababayan, grabe naman yung mga wordings na ginagamit nila. Pasensya na, may na po tayo sa grammar. Imperil. Imperil. Okay. Ayan. So, imperil yung, harm, di ba? Hindi daw, imperil. Ano bang magandang word sa imperil? Hindi daw harm. Masasaktan, 'di ba? Hello po Jax Day muli, Happy Father's Day Oo. So sabi nga po ni Kaufman, hindi daw makakasama. Oo. Sa proceeding kung si Digong daw po ay palalayain sa pamamagitan ng interim. So naniniwala ba kayo doon? Malamang hindi. Kasi tandaan natin mga kababayan, si Duterte nga po, nung nakalaya po yan, ang lagi niya sinasabi, walang kwenta ang ICC, walang jurisdiction po ang ICC. Di ba nagbibigay po siya ng maling danger, tama, danger. Danger, salamat. So, mga kababayan, kapag nakalaya po si Digong, hindi po ako naniniwala po na hindi magkakaroon ng
hindi ma-imperil po yung ano, yung kaso. Oh, hindi po naniniwala doon. Oh, baliw po yan eh. Siraulo po yan eh. Pag nakalaya na naman yan, kung ano naman sasabihin yan eh. Oh. Tapos ang malupit dito, no, actually, ang alam ko 5 yan eh. Yung pangatlo, yung nasita nga po ni Claire. Sabi nga po dito, Mr. Duterte will not continue to commit crimes. Okay, natawa ko dito, no? Mr. Duterte will not continue to commit crimes. Oh, kasama po ito doon nga sa sa petition nga po ni Kaufman para po magkaroon ng interim si Digong. Hindi na daw pagpapatuloy ni Digong ang pag-commit ng krimen. Ibig sabihin yun, nag-commit siya ng krimen. So, umamin pala. Laugh tip din to si Kaufman eh, no? Well, mga ka-streetwise, no, ang malinaw dito, mga kababayan, ang gusto ko lang sabihin dito, ito po, parte lang po ito ng proseso. So, wag po tayong maniniwala kapag sinabi po ng mga bobong mga DDS na si Digong lalaya na. Di ba? Hindi ka mahina, kundi sa vocabulary. O nga, no? Hindi kasi ang lalim, no? Kasi si Kaufman, kasi alam naman natin, ano yan, ni Briton, di ba? Briton. So, iba yung English nila dun, eh, no? Kaya, yun. So, yun, lumukso na lang ako sa conclusion na relief sought 38. Ano yun? Okay, maraming salamat, Jax Demolay. So ngayon mga kababayan, no? Malino naman po talaga dito na ito lang po ay parte lang po ito ng trabaho po ni Kaufman. Diba? Tulad nga po na sinabi nga natin kanina, nakailang motion na nga ito si Kaufman, hindi naman nananalo. Diba? Ang dami niya pong binigay po ng motion sa ICC para pabor kay Digong. Lahat po talo. Diba? So, parte lang po ito ng proseso, kaya hindi po nalaya si Digong. Siguro, ano naman yan? Malabo yan. So, ginagawa lang naman talaga ni Kaufman yung kanyang trabaho. Ikaw ba naman, sumasweldo ka ng 150 million pesos or $2.8 million per month nang nakaupo lang. Siyempre, magtatrabaho ka, di ba? Pakitaan mo. Uto-uto naman ng mga Duterte. Di ba? Pakitaan mo lang yung mga Duterte na kumikilos ka, babayaran ka ng mga yan. Daming pera ng mga yan. Eh. Di ba? So, ngayon, ang point natin dito, no? Actually, yung pagbabayad pa lang ng mga Duterte kay Kaufman, dun pa lang po, debunked na po yung paniniwala ng mga DDS na ang mga Duterte simple lang. Di ba? Oh, di mo ba alam, di ba? Sabi ng mga DDS, di nyo ba alam na si Tatay Digong simple lang? Tingnan nyo nga yung bahay, napakasimple lang. Yun naman pala yung bahay pala na yun ni Digong sa Davao, propaganda lang pala yun. Ginamit lang pala yun para for show. Sipin nyo, wala kayo doon? Yung bahay ni Digong, ayun lang yung bahay niya. Tapos kaya niya magbayad ng 150 million pesos a month sa abogado. Tanga-tanga nyo talaga eh, no? Totoo lang, tanga-tanga nyo. Itong mga Duterte fanatics ito, tatanga-tanga. Hindi ba na gumagamit ng common sense, no? Pakero. Di ba? Simple lang naman si Tatay Digong, kumakain sa karinderya, nagkakamay. Di ba? Guri lang ang kinakain. Yung bahay niya nga, simple lang. Oo nga, nauto lang kayo nun. May pambayad niya ng 150 million pesos per month sa abogado. Oh. At yun po, continue po yun every month yun. Oh. Simple lang mangurakot, no? Actually, ubos ka agad yun, no? Ano lang yun? Yung 2 billion pesos ni Digong sa bangko, puta, 1 taon lang yun, ubos na yun. Hindi nga, sa totoo lang, no? Yung pumasok nga po na 2 billion pesos, no, sa bangko nga po ni Sara at ni Digong. Puta, pangbayad na pala kay Kaufman yun, no? So, ang tawag nga doon, karma. Karma tawag doon.
So yan na, so kayo po, no, masabi nyo nga po dito, no, sa ginagawa nga po ni Kaufman. Well, no, kasi ang point nga natin dito, ganyan po kauto-uto ang mga DDS. Simpleng bagay, na simpleng explanation, hindi po nila maintindihan. No? Na para sa kanila, yung pag-file nga po ng interim release ni Kaufman, para sa kanila, lalaya na si Digong. Hello po, Abby Smith, maraming salamat, no? Maraming salamat po, no? Yan na, so, iwanan mo na natin yung topic mo na yun, no? So, may team replay tayo, no? So, dyan po sa team replay, syempre, so, ano nga po masabi nyo nga po dito sa ginagawa nga po ni Kaufman na na trabaho niya. Worth it ba yung 150 million pesos na binabayad sa kanya?